Pasko, tampok sa Pampanga ang makukulay na giant parol. Mahigit isang siglo na ang industriya ng paggawa ng parol sa Pampanga at simula pa lang ng taon, abala na ang mga gumagawa nito. Live mula sa San Fernando City sa Pampanga, may report si Bam Alegre. Kita ninyo sa aking likuran yung mga higanting mga parol dito na bahagi nga ng Giant Lantern Festival. Yung sukat niyan, 20 feet. Ito ay sinagawa sa tulong ng City Tourism, City Information Office at ng iba't ibang mga gumagawa ng parol. Taon-taon, dinarayo ang San Fernando, Pampanga para sa mga parol. Narito ang ulat. Sikat ang San Fernando, Pampanga para sa naglalakihang mga parol. At sa paglipas ng panahon, naging higanteng industriya na rin ng lungsod ang mga palamuting pampasko. Ang parol na gawa sa kapis, nagsisimula sa 1,000 pesos ang halaga, depende sa laki. Mas mura naman ang bahagya ang gawa sa bakal. Malakas pa rin daw ang benta ngayong Disyembre, pero mas malakas daw noong Nobyembre. Yun nga lang, kung ihahambing daw sa nakaraang mga taon, mas matumal daw ang bentahan ngayong 2013. Medyo matumal, hindi katulad nung last year. Yun, mas mabenta yung mga parol nun. Ay, oo. Malaking epekto yung bagyong Yolanda. Kinikilala ang San Fernando, Pampanga bilang Christmas capital of the Philippines dahil sa naggagandahan itong mga parol. At nagsimula daw yan sa pagitan ng 1904 hanggang 1908 sa Ligligan Parol o yung pagandahan ng mga parol. Pero bago yan, nagsimula talaga yan sa prosesyon ng mga maliliit na parol. Ang tawag nila dyan, Lobenas. Si Mang Rizky nakagista na raw ang paggawa nito at sa loob ng 25 taon, ito na ang nagsilbi niyang kabuhayan. Marso pa lang pinaghahandaan na nila ang maramihang paggawa ng parol. Kaya raw nilang tapusin ang 200 piraso sa loob ng isang linggo. Sinisimulan ang parol sa frame o bakal na pundasyon. Isusunod naman ang pagpintura ng iba't ibang kulay. Ang huling hakbang, ikakabit ang bumbilya at electrical system. Isang tip para sa mga gustong makamura, binabawasan daw ni Mang Rizky ng 1/4 ang presyo ng mga parol niya habang papalapit na ang Pasko. So, hindi pwedeng gagawa ng isang parol. Dapat naka-set yun, pinakamababa 20. Isang design. Hindi pwedeng gagawa ng isa. Pinakamababa 50 ganun. Jessica, tinanong din natin yung mga gumagawa ng parol kung ano ginagawa nila sa mga paninda nila pagkatapos ng Pasko. Yung iba, tinatago na stock para sa susunod na taon. Yung iba may racket, kino-convert ito sa 110 at binibenta sa ibang mga bansa. Jessica? Okay, Bam, yung bang mga nasa likuran mo, yun ba yung mga entry dun sa pa-contest ng Giant Parol? Ito yung mga kalahok dun sa entry na contest nila, yung Giant Lantern Festival, na inaabangan nila yan kada taon. At natapos yan noong Sabado. Kaya makikita nyo sa ating likuran yung ilan lang yan sa mga winning entries dito sa San Fernando, Pampanga. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo at Merry Christmas, Bam Alegre.